Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Manloloko siyang walang yasya. Inis na bumangon si Amara sa katiningnan ng kaibigan na nasisiraan na ata ng bait. Ang aga-aga nitong sinimula ng atungal nito. Nakakabawas ng ganda ang stress na nararamdaman ni Amara dahil sa ingay ng kaibigan. What's new? Di ba girl alam mo na dati pa na manloloko na talaga siya? Ikaw lang naman ito nagmamaang-maangan at tumaasang magbabago pa ang walang hiyang iyon. Hindi ka pa ba sanay sa kanya? Tanggapin mo na kasi na ganoon talaga siya. Gigil na ani Amara sa kaibigan. Ikinumpas-kumpas pa ang palad na akala mo'y doon ibinubuhos ang gigil sa kaibigan. Mahal ko kasi siya. Anito na mas lumakas ang pag-iyak. Parang biglang sumakit ang ulo ni Amara sa sinabi nito. Anong kamahal-mahal sa lalaking paulit-ulit kung magloko? Wala. Yun ang humihiyaw sa isipan ni Amara dahil sa pagdadrama ni Mika. Gaga ka! Hinila niya ng bahagi ang buhok nito sabay pitik sa noo. Ang tigas kasi ng ulo, hindi marunong makinig. Kapag nagmahal ay sobra-sobra, tapos ang ginagawa niyang tagasalo ng stress ay ang kaibigan niyang si Amara. You know what? Gustong-gusto kita sampalin. Always asking for advice, crying like shit, and in the end of the day, hindi mo rin naman papakinggan kasi ano ka nga girl? Sarcastic niyang tanong dito. Pinunasan pa niya ng kumot ang luhaang mukha nito with matching gigil sa sobrang inis. Marupok. Aminado rin naman ito sa pagiging marupok niya. Kaya siguro mas naiiyak siya dahil nga kasi marupok siya. Ilang ulit na ba itong nasaktan dahil masyado itong naive sa love? Buti nga't buhay pa ang mga lalaki na loloko sa kanya. Dahil tsak na kapag umabot sa kapatid nito ang mga pinagdaraanan ni Mika, tiyak na tapos ang buhay ng mga naging jowa nito. That's right. Marupok kang walang yaka. So now, lumayas-layas ka dito sa kwarto ko dahil sigurado magmumukhala akong tanga kapapayo pero hindi mo rin naman pakikinggan. So layas! Anya na simangot dahil sa pagkabuwisit dito. Bakit ba kailangan magpakatanga ng babae sa mga lalaki manluloko? Tapos iiyak-iyak kapag nahuli yung mga jowa nila? Hihingi-hingi ng payo tapos hindi rin naman sinusunod. Gosh, lalaki lang yun, no? Hindi sila kawalan sa mundo. Grabe ka naman, friend. I need you right now, tapos ganyan ka pa. Himutok ni Mika. Pero honestly, hindi nito kailangan ng kaibigan. Kailangan nito ng sasapok sa kanya para matauhan. Pagod na ako mag-advise sa mga taong marupok. Kaya sige na, magpaganda ka na, tapos balikan mo na siya. Di ba yun naman ang palagi mong ginagawa? Di ba nga, marupok ka? Anya sa kapabagsak na humiga at nagtalokbo ng unan sa mukha. Gumapang naman si Mika at yumakap sa kaibigan saka mas nilakasan ng iyak. Huminga ng marahas si Amara. Nauubusan na siya ng pasensya sa babaeng ito. Mika, stop! Nauubusan ng pasensya ang saway niya rito ngunit yumakap ito at mas malakas na umiyak. Inis na umupo si Amara sa kahinila ang buhok ng kaibigan na tumawa na. She's crazy. Sino ba naman kasi ang babaeng nasa tamang pag-iisip na babalik pa sa lalaki kahit pa ilang ulit ng niloko? At sa ilang ulit na iyon, lahat nakapatong sa jowa niya mga babae nito. Anong gagawin ko, friend? Pag-iinarte nito. Ngayon ay para na lang itong nag-iiyak-iyakan. Napasabunod pa sa buhok na akala mo talaga ay broken-hearted. Minsan kasi kapag madalas na ganitong eksena ay hindi nakapanipaniwala. Fine, last advice ko na ito sa'yo, Mika. Hiwalayan mo na yung jowa mong Juts naman. Ipagpalit mo sa Dax, girl. Yung dadalhin ka sa langit. Hindi yung tulad ng jowa mo na kinatakutan mong alaga dahil akala mo'y butete sa liit. Anya na seryosong-seryoso mukha. Parang seryoso sa sinasabi pero sa totoo lang, kanina pa niya gustong tumawa dahil ang luka-luka niyang kaibigan na si Mika ay akala mo naman ay seryosong nakikinig talaga. Kailangan ba talaga nasa criteria yung Dax?
Paano ko malalaman yun? Girl, pag nanligaw ba sila hihinga ko ng pics or hubad agad? Ganun ba? Hindi na napigil ni Amara ang matawa. Mukhang seryoso na kasi ito. Oo, pag jutes, decline agad. Thank you. Next. Ganun. Nasa boses ni Amara ang kaseryosohan na akala mo naman ay totoo talaga. Seryoso ka ba dyan? Ani ng kaibigan. Tumayo si Amara sa kanamewang sa harap nito. Ilang ulit na inirapan ito. Ano sa tingin mo? Lumayas ka na sa kwarto ko dahil lahat naman ng advice ko sa iyo hindi mo pinakikinggan. Anya sabay talikod at pumasok na sa banyo. Pagkasara ng pinto ng banyo ay agad na lumapit si Mika at sumandal sa sementong dingding. Nakikiramdam lang din si Amara dahil tsak na may banat na naman ang kaibigan. Girl, baka may kilala kang Dax. Halos masamid pa si Amara katatawa dahil sa kabaliwan nito. Kung wala kang ipakikilala, isusumbong kita sa family mo na nandito ka lang sa apartment na to. Pagbabanta ni Mika sa kaibigan. Biglang bumukas ang pinto. Masama ang tingin ni Amara na hinarap ang kaibigan. Nakangisi na ito at nakaangat ang kilay nang lumabas si Amara. Subukan mo lang, isusumbong din kita sa kuya mo at nang bugbugin niya yung jowa mong Jutes. Naku girl, wag mo akong hinahamon. Ani Amara dito. Palaban din ng aura sa matalik na kaibigan. Buisit ka? Akala mo naman kaya kong gawin yun? Sabi ni Mika, saka nagmarcha ng patalikod. Pabagsak pa nitong isinara ang pinto ng silid ni Amara. Good, ipagtimpla mo ako ng kape. Pahabol niyang hiyaw. Huwag ka nang umiyak, hindi worth it ang maliit na hotdog. Paalala ni Amara na malawak pang nakangisi. Nagpasya siyang bumalik sa loob ng banyo. Naligo muna siya bago nag-ayos ng sarili saka lumabas ng kanyang silid. Nakahanda na ang kape niya sa mesa habang si Mika naman ay may kausap sa cellphone nito. Yung jowa lang naman ito. Sumanya siya na i-loudspeaker nito iyo na dali-daling ginawa naman ng kaibigan. Magpapaliwanag ako babe. Yung nakita mo kanina, nadulas lang yung bago kong maid. Desperadong paliwanag ng lalaki. Nadulas? Gago ka ba? Nung nadulas siya, pati ba yung brief mo nahila niya at kumapit siya sa Jutes mong alaga? Bulyaw ni Mika. Pinigil ni Amara ang matawa sa sinabi ng kaibigan. Anong Jutes? Abat, ang gago, yun pa talaga ang naisip na itanong. Maliit naman talaga. Well, yun ang kwento ni Mika. Malay ba niya, di pa naman kasi nakita ni Amara ng personal. Sa kwento lang ng baliw na kaibigan ang galing ang description. Nagtatanong ka pang animal ka? Hiyaw ni Mika sa nobyo. Oops, for sure ex na niya. Babe, sinabi kong nagkakamali ka lang ng iniisip. It was an accident. Ani ng lalaki. Waring hirap na hirap pa ang tinig na akala mo talaga'y nasasaktan. Accident your face. Gago ka? Sarap na sarap ka nga. Parang ang sundalong nakasaludo, yang unano mong alaga. Malakas nang natawa si Amara. Iba rin talaga itong kaibigan niyang ito. You want us to separate? Akala mo kung sino na siya pang heartbroken. Hoy, Jutes na animal ka. Break kong break. Sabi ng kaibigan ko, humanap na lang daw ako ng Dax, yung dadalhin ako sa langit. Hindi yung Jutes na mukhang butete. Bye. Sabay patay nito ng tawag. Halos maiyak pa si Amara katatawa. Nang tumingin dito si Mika ay natawa na rin ito. Nag-high five pa sila na akala mo ay nagwagi. Well, nagwagi naman talaga sila. Winner na yung matauhan ng gagang ito sa jowa niyang wala namang halaga dahil sa sobrang kati. Girl, Dax ba yung stalker mong bet ng magulang mo? Akin na lang? Nakangising tanong ni Mika. Unti-unting nawala ang ngiti ni Amara. Baliw, hindi ko man bet yung taong yun. Never kong i-share siya sa'yo. Dax yun girl. Baka in the future, ma-realize kong yummy pala. Anya na nakangisi. Mas maganda na yung malinaw, di ba? Ayaw naman niya magsisi sa huli kasi napunta na sa iba. Hanggang kailan ka magtatrabaho dyan sa boss mong mukhang hoodlum? Tanong ni Mika. Kasalukuyan siya nag-aayos para pumasok sa trabaho. Naka-office attire siya dahil hindi pwedeng pumasok sa office na mukhang gusgusin. Lalo't palagi mainit ang mata ng boss niya sa kanya. Laitera pa naman yung taong yun. Ay wait, mas laitera pala silang magkaibigan. Hanggang sa magsawa na si sir sa mukha ko. Bali walang sagot niya. And girl,
Hindi naman mukhang hoodlum yung boss ko. Sadyang ganoon lang talaga ang trip niya sa buhay at huwag kang mapanghusga at laitera sa pangit. Anya, saka inilagay sa bag ang mga makeup niya. Ready na siyang pumasok. Alam niyang may boss na naman magagalit sa pagpasok niya pero handa naman siya sa araw-araw sa galit nito. Mayaman naman siya pero bakit parang wala silang salamin sa bahay nila? Pagbapangit, hindi na tumitingin sa salamin? Painosenteng tanong pa ni Mika kay Amara. Well, siguro nagsawa na rin tumingin dahil wala namang nagbabago. Ganun talaga girl, kapag tanggap mo na sa sarili mo na pangit ka at wala nang himala na darating, unless magpaparito ko siya, afford naman niya. Ganito na talaga ang takbo ng usapan nila. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, naging libangan na nila ang ganoong topic. Palibhasa kung anong trip ng isa ay ganoon din ng isa, kaya nagkakasundo sila sa mga bagay-bagay. Magkaibigang laitera na hirap nilang tanggalin sa ugali nilang dalawa. Alis na ako, baka nandoon na ang boss ko. Makakahiya naman, di ba? Anya na sinulyapan pa ang relo. Napangiwi pa siya na makitang alas 8 na. 7:30 ang bukas ng opisina at alas 8 dumarating ang boss niya. As usual, late na naman siya. Ano pa bang bago? Nasanay na nga ang lahat sa kanya eh. Dumating nga siya ng alas 9 na, inabutan pa ng walang hiyang traffic. Pero taas noo pa din siyang pumasok. Kakamot-kamot pa ang guard nang pagbuksan siya ng pinto. High five! Nakangising niyang sabi sa manong guard. Nakapag-apir naman ito. Ikaw talaga ining, lagi na lang late. Naawa na ako doon sa boss mo. Ani ng guard na baka sa boses ang pagkahabag sa amo ng dalaga. Naku manong, maaga pa naman ako no? At saka, love ako ng boss ko. Sige, pasok na ako. Anya na pakendeng-kendeng pa ang lakad. Daig pa niya ang boss na on time kung pumasok. Naiiling na nga lang din ang mga katrabaho na nakakasalubong niya. Tsak na marami nang natapos sa trabaho ang mga iyon. Habang siya, papasok pa lang. Sumakay siya ng elevator sa ika-28 floor, ang office ng boss niya. Ngiti-ngiti siya nang bumukas ang pinto ng elevator. Good morning, boss! Automatic na sumama ang tingin nito sa kanya na ikinatawan niya. May hawak ng tasa ng kape ang boss niya. Masama ang tingin sa kanya ng lalaki na ikinangisi lang niya. Araw-araw, literal na inaaraw-araw ni Amara ang pagiging late. Wish na nga lang talaga niya na masanay ng amo sa oras ng pasok niya. Gusto mong ipagtimpla kita ng kape? Sarcastic na tanong nito sa kanya. Saka siya nilampasan at waring nagdadabog na inilapag ang tasa ng kape sa mesa nito. Ang aga-aga, ang sama na naman ang timpla nito. Fault ba niya? Pwede ba, boss? Biro niya na bahagyang natawa nang makitang pulang-pula na ang mukha nito. Hey mali, pulang-pula na pala ang pimples nito na tinubuan ng mukha. Gaga ka, kailan mo ba ako planong hanapan ng secretary? Nakasimangot na tanong nito sa dalaga. Boss naman, alam mo mahirap humanap ng trabaho ngayon. Pao effect. Gustong-gusto naman kasi ni Amara ang ginagawa niya ngayon. Nare-relax ang utak niya. Hindi kaanong mabigat ang trabaho. Nangyakang babae ka? Ako ang boss pero ako ang nagbubukas ng office. Naglalampaso ng sahig. Nagtitimpla ng kape at pati schedule. Ako pa ang nagbabasa. Himutok nito sa kanya. Bahagya lang na natawa si Amara. Gaga, kundi lang malaking utang na loob ko sa iyong tinamaan ng magaling. Never ako magtsatsaga dito. Napahilot pa sa sentido ang lalaki habang mariing napapikit. Magre-resign ka na, boss? Kunwari gulat na tanong niya. Humakbang at humigop sa kaping tinimpla nito. Boss, wag naman. Babagsak ang company kapag nawala ka. Mahal kita, boss. Kundi lang talaga malaki ang utang na loob ko sa'yo. Iniwan na kita. Inis na ani nito. Carla. Babanggitin ko pa lang ang paborito kong tawag dito pero parang kakatay na ito sa sobrang bad trip nito. Carlo! Carlo! Gaga ka talaga! Masasabunutan na kita dahil dyan sa bunganga mo. Gigil na sabi nito pero waring kinakalma pa ang sarili. Fine, Carlo. Huwag ka na mag-inarte dyan. Lobo naman ako kaya magtiis ka. Nakangising ani ng dalaga rito. Mababaliw na ata ako. Ani Carlo na iniyukyuk ang ulo sa mesa nito na ikinatawa ni Amara. Naupo siya sa pwesto at binuksan ang computer. Honestly, this entire company, pag-aaring niya ito. Being Amara Ligaya Marquez is hard.
Kilala ang angka niya dahil sa dami ng negosyo na meron sila pero gusto niyang bumuo ng pangalang siya mismo ang naghirap at ang company na ito ang resulta ng pagsisikap niya. Ayaw niyang makontrol ng pamilya. Gusto niyang gawin ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanya nang walang matang nanghuhusga at mga komentong makapagpapababa ng self-esteem niya. Gusto niyang maging malaya, maging masaya, but unfortunately, hindi niya iyon madadama sa poder ng kanyang pamilya. Gusto niya maging matagumpay hindi lang dahil sa apelyido niya at dahil anak siya ng magulang niya. Gusto niya yung pinaghirapang dugo, pawis, luha, isama pa ang sipon at laway at alam niya sa sariling pinaghirapan niya at pinagpaguran ang lahat ng meron siya ngayon. Matigas man ang ulo niya na palaging sinasabi ng mga tao sa paligid niya, at least alam niya sa sarili niyang may nagawa naman siyang tama. At ito yun. Bahagya siyang nag-inat. Automatic na napangiti ang dalaga na makitang alas 5 na. It means uwian na. Kanina pa siya tapos sa trabaho. Nagbabrowse na nga lang siya sa social media Pero syempre, kunwari abala siya. May matanglawin siyang boss na sinasamaan siya ng tingin kapag nag-iinat siya. Tumayo si Amara at bitbit ang printed copy na kailangan nitong pag-aralan. Pag-aralan mo to, boss. Isend ko na sa account mo ang copy. Mukha ka nagmamadali. Sana naman ang lakad mo? Nakaangat ang kilay na tanong ng lalaki sa kanya. Papa Kaligaya, sama ka? Anya na ikinabuisit na naman ni Carla. Kailan ba tutuwid yung dila mo? Ang halay mong babae, kay babae mong Stop! Bakit kapag babae ang nagsasalita ng ganoon laging naku-question? Gosh, so unfair. Anya na warang disappointed sa narinig dito. Nilamukos na papel ang tumama sa ulo niya na galing kay Carla. Arto nito? Tumigil-tigil ka nga dyan. Di mo ikinaganda yan. Bah, naman to. Feel ko lang mag-emote. Don't worry. Intact pa to, no? Anya na malakas na natawa sa pagampas nito ng lamesa. My God, Carla. Wag ako ha? Arto nito? Kala mo naman? Kala mo, hindi kita kilala. Mapagpanggap. Bakla ka talaga ng taon. Alis na ako, may usapan kasi kami ng friend ko. Paalam ni Amara sa lalaki. Sino ba yung friend mo na yan? May plano ka bang ipakilala sa akin yan? At saka saan ka ba nakatira ngayon? Safe ba ang tinitirahan mo? Saan village or subdivision? Sunod-sunod na tanong nito. Halata namang nag-aalala para sa pasaway na pamangkin. Carlo, chill ka. Next time ipapakilala ko sa'yo. And yung place ko, mas better na hindi mo na malaman para wala ka ring masabi kila mama at papa. Iyon din ang iniiwas niyang mangyari. Alam naman niyang hindi siya hinahanap na magulang dahil kung gusto ng mga ito ay tiyak na nag-uutos na ang mga ito ng tauhan na hahanap sa kanya. Fine, basta siguraduhin mong magiging okay ka dahil malilintikan ako sa angka ng mga Marquez oras na mapahama ka. Okay, Carla, I love you. Bago pa man tumama sa kanyang stress ball na ibinato nito ay nakalabas na siya ng office. Napailing na lang siya nang makasakay na sa elevator. Pagbukas ng elevator, malawak ang ngiti ni Amara. Nang mag-ring ang hawak niyang cellphone at makitang si Mika iyon, ay agad niyang sinagot. Yes? Excited niyang sagot sa kaibigan. Umuwi ka muna rito sa apartment. Mamaya na lang tayo mag-bar. Ganun naman talaga ang plano ni Amara. Sino bang gagang pupunta ng bar ng alas 5 ng hapon? Duh. Pawin ako. Anya saka nakipag-appear sa guard na tuwing nakikita siya ay napapailing na lang. Sa isip kasi ng mga ito, mas bossy pa siya sa boss niya. Nang makalabas ng gusali, agad siyang pumara ng taxi at sinabi ang address ng apartment niya. Nang makarating sa apartment, natigilan siya nang maabutan ng kaibigan na tutok ang tingin sa TV. Naka-volume pa ang TV. Halos mangilabot siya nang marinig ang pinapanood nito. Ang sapatos na hinubad ay automatic na lumipad sa kaibigan na tutok sa TV. Baboy mo! Malakas niyang hiyaw rito. Tumama lang naman sa paa nito ang sapatos. Gaga? Paano baboy? I just want to learn from them. Ano ba? Mika Inosente? Inosente pa naman ang pangalan mo tapos ang halay mong gaga ka? Sumimangot si Mika saka masama siyang tiningnan. Aba, gusto ko lang namang matuto.
At pag nalaman mo, anong gagawin mo? Iti-testing mo? Why not? Confident na sagot nito. Usat ka to the highest level. Ito naman di mabiro. By the way, galing dito yung stalker mong Yomi. Sagutin mo daw ang tawag niya dahil punong-puno na siya sa kagagahan mo. Langya ka rin daw. Sabi niya yun? Hindi, dinagdag ko lang yung huli. Bumuntong hininga si Amara. Wisit naman kasi yun. Bakit hindi na lang sila magpakasal ni Mama? Total bet na bet ni Mama yun. Baliw, di nagka-love triangle pa si Tita Mela, Tito Dex at si Mr. Stalker. That's weird. Anito na ikinatawa niya. Weird nga. Imagine kapag naging movie ang love story nila, magiging title, The Thunder's Love Triangle. Weird nga. Naupo siya sa tabi nito sa kaidinantay ang ulo sa balikat nito. Girl, kailangan makahanap ako ng ducks mamaya sa bar. Ani Mika, kailangan ko isampal sa muka ni ex-jowa na hindi ako maghahabol ulit. That's the spirit, my friend. Anya, nag-appear pa sila nito. Mag-ready na tayo. Kailangan makabingwit ka ng ducks ngayong gabi. Anya na sinabayan ng tayo. Tas noong pumasok si Amara at Mika sa Glock 29, sikat na bar iyon sa East. Hindi nakakapasok ang mga hindi members sa lugar. Ibig sabihin, di noon ay safe sila sa intriga at security ng lahat ng member ang offer ng lugar. Slutty outfit ang tawag nila ni Mika sa suot nilang damit ngayon. Kitang-kita ang makinis na likod ni Amara sa slutty, red backless dress na suot niya. Malambot ang tela kaya naman sa bawat kilos niya ay sumasabay din iyon sa pag-sway. Kita din ang cleavage niya, hindi man sa pagmamayabang. Gising na gising kasi siya noong nagpaula ng dede si God. Pareho sila actually ni Mika. Twinny outfit sila. Yun nga lang kulay itim ang suot nito. Kung siya nakatali ang kulot-kulot na buhok, ito naman ay nakalugay with matching killer heels. Madami ng tao ang loob ng bar. Nagsisimula na maging wild ang mga members. Pumasto sila sa bakanteng couch. Agad naman lumapit ang waiter para kunin ang order nila. Sinabi nila ang gusto nila. Habang hinihintay ang in-order ay palingalinga si Mika. Sinong hinahanap mo? Ani Amara. Mukha kasi itong timang na palingalinga. Naghahanap ako ng ducks mo, friend. Susundin ko talaga yung advice mo. Bukod sa ducks, dapat yung mukhang Yomi din. Alam mo naman girl, baka pag pumutok sa loob at magbunga Jungit, that's so ill. Go girl, susuportahan kita sa ducks finding mo. Ganoon naman dapat ang magkakaibigan. Dapat kapag lalandi ang isa, dapat isusupport. Fighting. Anya rito. Kung may makakarinig lang ng usapan nila, baka maloka sila. Sa mga ganitong usapan, magkakaibigan lang talaga nagkakaunawaan. Nang dumating ang drinks, agad na dinampot nila mga baso at sabay na ininom iyon. Ani Amara nang humagod sa lalamunan ng matapang na lasa ng inumin. Tom, let's party! Hiyaw ni Mika saka tumayo. Tumampot ng alak at hinila ang kaibigang si Amara patungo sa dance floor. Napaparami na ang naiinom nilang alak at nakakadama na ang magkaibigan ng hilo dahil sa matatapang na alak pero baliwala lang iyon sa kanila at sumabay sa wild crowd sa pagsayaw. Kung kani-kanino na sila nakipagpareho. They're just enjoying it. Maingay, mausok at mainit na pero patuloy pa rin ang malakas na tugtugin na sinasabayan ng lahat. Siya lang ako. Tuwid pa naman ang tayo at pagsasalita ni Amara. Sumenyas lang si Mika na patuloy sa pagsasayaw. Tinahak niya ang daan patungo sa banyo. Nakipagsiksikan pa siya nang makawala na sa crowd at bahagya siyang napabungis-ngis at tuloy-tuloy na pumapasok sa isang makitid na daan patungo sa banyo. Hindi na siya nagulat nang pagbungad pa lang niya ay halo-halong ungol na maririnig. Napailing siya sa isang cubicle lang ang bakante. Para siyang pumasok sa porn scene dahil sa kalampag at halinghing na mga umuukupa ng mga cubicle. Hinampas niya ang gilid na humaharang sa dalawang cubicle. Sarap na sarap girl, ingay mo. Anya na bahagyang napabungis-ngis. Ngunit walang pakialam ang mga tao sa kabila dahil mas lumakas lang ang ungol ng mga ito. Langiya, sabi ng dalaga paglabas niya ng cubicle. Natatawa pa siya. Muntik pang matisod nang mabangga ang heels niya. Kung kanina, hindi niya ramdaman tama ng alak.
Ngayon ay pakiramdam niya umiikot na ang paningin niya. Ngunit nagawa pa naman niyang makalabas ng banyo. Medyo gumigawang nga lang ang lakad. Tom, kaya pala feeling niya makitid ang daan dahil may tama na siya. Nag-ring ang cellphone niya sa pouch na mabilis na inilabas. Hindi na niya tinignan kung sino ang caller basta na lang sanagot iyon. Hello? What the hell? Are you drunk? Ani ng tao sa kabilang linya. I'm asking if you're drunk. Galit na sabi ng lalaki sa kabilang linya. Drunk? No. Sinabayan niya pa ng bungis-ngis. Where are you? Me? Secret. Anya na napasandal sa pader dahil nakadama ng pagkahilo. Amara Ligaya, where the hell are you? Sino ba to? Sa lubong ang kilay na tinignan niya ang cellphone kaso blurred na ang paningin niya. Sunod-sunod na murang narinig di sa lalaki. Hello? Muli niya idinikit ang tenga sa cellphone pero wala nang sumagot. Bye-bye. Ani Amara saka muling naglakad pabalik sa kaibigan ngunit hindi na niya nakita ito sa pwesto nito kanina. Hinanap din niya ito sa couch pero hindi naman niya natagpuan ang kaibigan doon. Where's Mika? Anya na pabagsak na naupo sa couch. Tinampot ang alak na nasa mesa at inisang lagok iyon. Party! Hiyaw niya nang mas lumakas ang tugtog at hiyawan. Inangat pa ang kamay at sinabayan ang beat ng malakas na tugtugin. Ngunit natigilan siya nang may marahas na kamay ang humila sa kanya. Nabitawan pa niya ang baso at nabasag iyon. What's your problem? Hiyaw niya sa lalaki. Wait. Bakit blurred ka? You're drunk. Tinitigang mabuti ni Amara ang lalaki. Oh my gosh, Mr. Stalker. Hello? I'm not your stalker. Amara Ligaya. Stop calling me that. Ang bantot. Anya na bahagyang gumewang. Ngunit mabilis na umalalay ang lalaki. Iuwi na kita. Sa bahay mo? Lasing pero maharot pa rin ang tinig na tanong niya sa lalaking blurred. Ang mga kamay ay humaplos sa panga ng lalaki saka humaplos sa labi nito. Waring tinetrace ang malambot na bagay na iyon. Umayos ka nga, Amara. Saway ng lalaki na aminado nang naapektuhan sa ginagawa ng babae. Nang magbago ang tugtugin sa loob ng bar, automatic na sumabay sa maharot na indayog ang katawan ng lasing na dalaga. Napasinghap pa ang lalaki na mabilis na inagapan ng kamay ni Amara na humaplos sa kanyang leeg. Pababa sa kanyang katawan at akmang hahaplos sa ibaba pa ngunit pinigilan na ito ng binata. I want to dance. Akmang tatalikod na si Amara at babalik sana sa dance floor, ngunit mas mabilis ang binata na hinapit ang dalaga at walang sabi-sabing binuhat ito na parang isang sako ng bigas. My world is shaking! Hooray! Sabi ng nakabaliktad na dalaga saka malakas na pinalo ang pang-upo ng binata. Napaiktad naman ang lalaki na may buhat sa kanya. Wow, this body is perfect! Muli nito iyong pinalo na waring tuwang-tuwa. Jesus Christ! Amara! Mabilis niya itong inilabas. Wala nang pakialam sa mundo ang dalaga na panay pa rin ang palo sa pang-upo ng lalaki. Can you do a booty work? Halos dumoble ang ikot ng paningin ni Amara nang ilapag siya ng lalaki sa sasakyan nito. Oh, I know you. Sabi ng lasing na dalaga na pumalakpak pa. Hinila ang batok ng binata at inilapit sa kanya. Kamukha mo si... Sino ba yun? Tanong nito sa kanya. Ganito ka ba paglasing? Sita na Mr. Blord kaya sa kanya. Si Mika. Wala sa sariling tanong niya sa lalaki. Hindi ko alam. Inis na sabi nito. Hinubad ang jacket at pinasuot sa kanya. Masyadong revealing ang suot nito at aminadong binatang naapektuhan siya sa ayos ng dalaga. After all, lalaki lang siya. Period. Sunutan siya nito ng seatbelt at mabilis na isinara ang pinto sa passenger seat. Pagpasok niya sa driver seat, narinig pa niya ang pagkanta-kanta nito. She's totally drunk. This brat. Iiling-iling na sabi niya, saka pinausad ang sasakyan.
Masakit ang ulo ni Amara nang magising pero mas nagdoble ang sakit na makitang hindi niya silid ang kinaroroonan niya ngayon. At bukod sa isang malaking t-shirt na puti, wala nang iba pang nakasuot sa kanyang katawan. Hindi naman masakit ang kemeneya niya, kaya alam niyang hindi siya pinagsamantalahan or what. Siyempre, lagi niyang nababasa yun sa mga novels and movies na pag nalasing ang babae at walang maalala, ang nararamdaman lang nila ay masakit ang kemeneya nila. Buti na lang, hindi ganoon ang nararamdaman niya. Napanguwi na lang siya nang mapansin na umangat ang t-shirt at naghilo ang kemeneya niya na kung sino mang nilalang ang nagdala sa kanya sa lugar na ito, hindi man lang siya pinantihan. Langya,